Alright, magandang araw sa inyo. Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Pasensya na po kayo at late na naman ako nakapasok sa ating live. Dahil nga, actually, nagpalit pa ako ng damit dahil natapunan ko ng kape yung aking suot. Ito, oh, yung red. Ah, ayun na nga ho, positive po ano. Si Vice President Sara Duterte po ay na-impeach na ho ngayong araw sa Kamara de Representante. Yun ho yung mainit na balita ngayon. Okay? Now, ano ho ba ang mga nangyari? Nako, hindi ko ho sa inyo masasabi kaagad ngayon kung ano ba talaga yung mga nangyari. Dahil kanina, ang inaabangan nga lang natin dito ito lang oh, I was actually about to start na ng ating live. Pero sa GC, pinag-uusapan na namin yan. Ano ang mangyayari? Ano na nangyayari? Ano nang balita? Ganon. So, alam niyo ho kasi kahapon, nandun ako sa House of Representatives. Ako, sila Mami Peng, ganyan. Ang mga napansin ko po mga kababayan ay yung mga galaw ng mga kongresista. Ang dami doon kahapon. Doon sa sa may tanggapan ni speaker. Ang dami ron mga mga staff na nasa labas. Sabi ko, there's something unusual na nangyayari. Ayun. So, ito ine-expect naman po natin ito na makukuha nila yung ganyang kaliit na 153 votes. So, anong nangyari? Tingnan nyo ha, sunod-sunod po yung tagumpay. Hindi ba sinimulan naming mga vloggers noong May 17 last year sa pangunguna nga ni Mayora Peng ng Selda 14. Okay, shout out kay Mayora Peng. Kilala niyo ho po ba si Mayora Peng ng Selda 14? Oh, si Mami Peng. Okay. Siya yung nagsimula, siya yung nag-organize noon. Dahil nainis kami sa ating Pangulo, literal, no? Kumbaga, kinall out namin ng ating Pangulo na, Mr. President, hindi siya fit sa Department of Education. Alisin nyo na yan. At yun na nga ho nangyari. Sumunod, masyadong natitenga, tumatagal, di ba? Nag-rally ho uli, mga Marcos loyalists, December 7. Ganon din. Oh. Tapos sinundan ito ng magkadikit na rally. Medyo konti lang talaga dumalo yung rally ng namin ng mga vloggers at saka ng Bunyog. No, kung bakit ba pagka-rally ng vloggers walang maraming tao? Ano napansin ko 'yun. Yung January 18. So kasama namin ang mga Bunyog vloggers at yung party list niya ng Bunyog, sila Attorney Enzo Recto ng Bunyog party list, boto niyo po. And then, syempre kami rin mga BBM vloggers, although hindi man lahat. Sumunod, eto namang, ang kinall out naman namin noon, si Velasco. Kasi anong dahilan? Ako rin sa mga contents, kinocall out ko rin, pati si speaker. Bakit hindi nyo man lang pwedeng hingiin yan? Wala namang mandato sa bayan si Secgen Velasco. Bakit kinakailangan niyang magdesisyon dyan? Ang nasa batas, sa Constitution, pagka-receive ng complaint, he has to forward to the speaker. Diba? Then bahala sila. Oh, so ngayon, ang mga botante kasi, yung boboto dyan, yung magdidesisyon, kung i-impeach naman nila yan, ayaw na nilang pag-usapan pa si Sara sa committee, at tamadaan pa yan sa plenary, pwede na. Kasi marami naman na. Kung magbobotohan sila, marami na rin. Then, nakuha po nga nila etong 153 votes, di ba? Kanina. Etong huling rally rin, yung maramihan na. Actually, nakisabay na nga po yung third force. Etong muling bumabangon ng mga dilawan, ng mga komunista, yung sanib puwersang dilawan at komunista, yung mga nagrally doon sa EDSA Shrine, na pilit na pinagsusumiksikan ng mga DDS. Kasi naandun yung mga nagsasabing panagutin si Marcos, wala nga si Lucielo Magno. Wala naman mga komunista yung ganong klaseng narrative eh. Walang hindi sasabihang hindi papanagutin eh. So ngayon, yung rally na yon, no, hindi man ito milyon-milyon, pero syempre, alam niyo naman, maraming mga kababayan tayo na nag-aabang din diyan sa impeachment na yan. At yan ang pinaka-legit na rally. Rally ng mamamayan na hindi naman po ito inutusan, di ba?
Umabot na po ngayon ng 230 ang pumirma. Ibig sabihin, totoo po yung sinasabi namin sa inyo noon. Actually, nakwento ko na to sa inyo, si Trillanes, nung nakakwentuhan ko, di ba? Nung nag-sorry ako sa kanya, first meet up namin noon, then kunento niya sa amin, sa kamera, kayang-kaya ang 200 votes. 250 to 200 votes. Oh. Tapos si Mami Peng kahapon, kanina, naka-receive ng phone call mula sa isa sa mga kapwa namin BBM vloggers na, Mami Peng, pala si, ano nga? Basta siya naka-receive ng phone call na ngayon ang araw po talaga ibabagsak ng mga kongresista. Nakaabang lang sila diyan lang sila nakaabang sa i-forward ni Velasco. Natenga kasi sa kanya dahil wala namang batas na kailangan hintayin niya yung fourth impeachment complaint. Sabi ko nga, papaano kung mga kakampi pala yan ni Sara? At yan delaying tactic nila. Di ba paano na? Ubus-ubus na ang oras. Di ba? Ngayon, eto nga breaking na to, kani-kanina lang to, bago tayo magsimula, wala pang kalahating oras, naka 153 votes sila pero ngayon umabot na po ng 200 mahigit. Okay? Sabi 201, hindi ho, umabot na po ng 230. Ito po yung pinaka ayan. Okay, umabot na ng 230 votes. Ngayon, ito kasi, nung kanina, kinakalkal ko yung Twitter, hinahanap ko talaga. So, suppose ni Vivian Gula, meron pong nagaganap doon sa Kongreso nga na, na pamisa. Okay, sabi, House Assistant Majority Leader ng Tingog Party List Representative Jude Asidre attends the mass organized by movers and supporters of the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Doon yan sa ibaba sa People's tawag doon. Basta yun na yun. Yung pinagdadausan ng Quadcom. Yan. And then sa balita rin ho ng Impact Leadership. Ayan sabi rito, the House of Representatives impeached Vice President Sara Duterte on Wednesday, February 5 after securing 153 signatures. More than one-third of its members advancing the impeachment process to the Senate for trial. Okay? So yun. Actually, marami pa yung balitang ganyan. So sinunod ko lang yung proseso ha. Na pag kayo nakatanggap ng balita o kaya naman nakatanggap balita, di ba? Mainit na balita, hindi agad-agad kumbaga scoop ibabalita agad na hindi. Hanapan natin muna ng mga katugma ng mga artikulo na meron na bang nagbalitang ganyan. Actually kanina etong DCRH parang nag-delete pa nga hindi nyo pa ho yan makikita ngayon sa Google. I-Google niyo, hindi nyo pa yan makikita. Pero ito na nga sa Twitter kanina, chinek ko sa Twitter, talagang confirmed na nga po. Okay? Sabi ni Rob Ratz, diyan na makikita lahat ng bank accounts. Correct. Yan, di ba, Leticia? Salamat sa Diyos. House Bill number 116. As of today, February 5, 2025. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the 3rd District of by Representative 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico P. Ponce, Reverend Father Dionisio B. Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel H. Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris A. Colada of the AMBIS OWA Party List on December 19, 2024. Majority Leader. Mr. Speaker, today as provided for in our additional reference of business, a verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte has been filed by at least one-third
of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives is 306. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Hmm. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we know what is 1/3 of the total number of the members of the House? The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, 1/3 of the total number of members of the House is 102. The Secretary General has responded to the query of the Oh, Majority 102 Leader. ang Majority Leader is recognized. 1/3. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Yon. Franz Castro. Diba? So, yari ka ngayon, Sara. Impeach ka ngayon. Alam niyo, kung tutuusin, kung hindi ho nag-rally-rally pa yung Iglesia ni Cristo, wala ho sanang mga susunod pang mga rally na katulad nung ginawa ng yung Session is resumed. katapusan. The Majority Leader is Walang ganun. recognized. Mr. Speaker, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, I move to elect the following members of the House of Representatives as prosecutors in the trial on the impeachment complaint filed against Vice President Sara C. Duterte. Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Representative Romeo M. Acop. Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Representative Joel R. Chua. Representative Raul Angelo Gil Bongalon. Representative Loreto B. Acharon. Representative Marcelino C. Libanan. Representative Arnan C. Panaligan. Representative Isabel Maria Zamora. Si Kulot. Representative Lawrence R. Defensor. And Representative Jonathan Keith T. Flores. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial of the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ayos. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary General, there are 3 other impeachment complaints filed against Vice President Sara C. Duterte. These are the impeachment complaint filed by Teresita
Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Gary Alejano et al. And endorsed by Representative Percival Sedanya of Akbayan Party List on December 2, 2024. Next is impeachment complaint filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colmenares et al. And endorsed by Representative Franz L. Castro of ACT Teachers Party List, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel Manuel of Kabataan Party List on December 4, 2024. And the last one, Mr. Speaker, the third one, impeachment complaint filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris Colada of Ambis OWA Party List on December 19, 2024. Pursuant to our rules of procedure in the impeachment proceedings, considering that the plenary has already transmitted to the Senate the impeachment complaint filed by 215 members on February 5, 2025, that is today, I move that the 3 other impeachment complaints filed on December 2, 2024, December 4, 2024, and December 19, 2024 be transmitted to the archives. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to transmit to the archives the aforementioned 3 impeachment complaints filed last December 2, 4, and 19, 2024. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. Mr. Speaker, I move to suspend session for a few minutes. Session suspended. Okay. Kasi alam niyo kung bakit lumakas na rin ang loob ng mga to. Unang-una, hindi naman rin kasi nila talaga kailangan ng ibig sabihin, hindi po sila yung mabababad kasi, yung mga kongresista na yan, hindi sila yung mabababad yan sa impeachment na yan. Dahil, Senado po ang magbubuhos ng mahabang panahon para sa pagdinig dyan. Sila talaga yung, kumbaga, in action dyan sa, sa impeachment ni Sara. Okay? Tsaka, talagang ganun. Diba? Hindi rin nila isa pa. Hindi naman yung mga yan mag-aatubili kung tutuusin dahil hindi naman lahat yan nangangailangan ng endorsement ni Duterte. 'Di ba? Yun lang mga taga Davao, yun lang mga taga Mindanao. Ang nangangailangan ng endorsement kahit papaano may konting lakas pa rin sa Mindanao. Kumbaga nakakatadyak pa. Kumbaga, 'di ba? Pero hindi na masakit. Pero yung mga kongresista sa malalayong mga lugar na walang kinalaman ng Mindanao sa kanilang buhay, politika, then pwede silang magdesisyon ng buong laya. Ang problema lang kasi rito nung nakaraang mga linggo, inantala sila nito ni Secretary General Velasco. Diba? Itinenga yung impeachment imbis na pinadala na kay Speaker. Sabi ko nga sa nakarang content, hindi ba pwedeng gawin ni Speaker ito na hingiin na sa Secretary General? Dahil unang-una, nakasalalay sa pag-forward sa kanya ang kilos nitong impeachment. 'Di ba? Yung mga boboto sa impeachment na yan, naka-ready na, nasa 200 mahigit, 250 ganyan. Ngayon, ang pumirma sa impeachment is more than the 1/3. Again, naka 100 ilan lang yun, kailangan lang 105, 103. 'Di ba? Ang nakuha nila ngayon is 215 ang nakuha nila diyan. Ngayon, kung alam ko na, sasabihin po ng ibang mga vloggers dyan mamaya, ito ay minadali, ni-railroad ito. Mga kapatid, this is actually a railroaded impeachment. Okay, linawin ko lang. Railroaded impeachment ito. Bakit ito railroaded impeachment? Sa kagustuhan na rin po ng mga mambabatas. Hindi na ho nila hinintay pa na na dumaan pa ron sa committee, mag-hearing pa, hindi na. Ang kailangan may legitimate kasi naman na mga pamamaraan na maipadala na agad. And besides, hindi naman po kasi ang committee ang maghi-hearing, padidinggin si Sara, hindi ganoon. Hindi naman sila magdidesisyon din ng base sa mga ebidensya, ganyan. Hindi na Diba? So parang useless. It's waste of time kung pababayaan pa na
dumaan pa sa committee, gagawa pa ng mga hearing, ganun, committee report, tapos dadalhin pa sa plenary pag naaprubahan, then ang plenary ang mag-a-approve, and then yung prosesong madali kaninang nakita natin in just few minutes lang, fast forward ko lang ng 50%, dahil babagal na magsalita, nakakaurat, madaling matatapos, di ba? So, since ito ay kinakailangan lang naman nila dyan sa Kamara de Representante na akusahan si Sara base doon sa impeachment complaint sa kanya, tapos noon ipadala na yan sa Senado, di ba? Mabuti ngayon, umaksyon na sila hanggat na meron pang natitirang panahon. Di ba? Yun nga lang, affected yung kanilang campaign period dyan sa mga senador. Ipaka nyo si Velasco. Nagpakatenga-tenga sa inyo. And sabi nga ni Joy Rock, the Senate should do their jobs properly. I agree. 'Di ba? Dapat nilang trabahuin ito, duty bound sila. Mahiya naman si Robin Padilla na nauna lang nagsabi na ang desisyon niya ay not guilty agad si Sara kahit wala pang napipresentang ebidensya sa harapan niya. 'Di ba? So palagay ko dapat diyan kay Robin, huwag nang sumali sa botohan. Automatic yan, abstain na siya o kaya resign. Walang kwenta. Maano ba naman na kahit na not guilty niya si Sara dyan, maano ba naman ang sabihin man lang niya, di ba, na para professional ang dating, bilang senador, hindi bilang sanggano, sige, titingnan natin yung mga ebidensya na ilalatag ng prosecution o namang gagaling sa kabilang kampo sa Kongreso. Di ba dapat ganun lang? Then saka po tayo magdidesisyon kung ano ang ating magiging hatol sa kanya. No, ganun lang dapat, di ba? And after all, whether we like it or not, kahit na halos lahat na ng bumoto kay Robin, ayaw na sa kanya, wala tayong choice. Di ba? Kung hindi tanggapin na siya ang senador. Mabuti na lamang po, marami silang senador. Kaya again, huwag nyo nang dagdagan ha. Tama na yan. Yung senador na yan. Okay? So, buyers po muna. Kaya nga Diba? Buyers muna. Kita-kits ulit tayo mamaya. Thank you.